Hi guys! Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome po sa first session or introduction ng ating kursong Understanding the Self. The course Understanding the Self is intended for BS Marine Transportation and BS Marine Engineering who are currently enrolled at the Central Luzon College of Science and Technology at the Olongapo City campus. And I will be facilitating our lesson for the whole semester. Kaya 54 hours tayong magkikita. Ayan. Ngayon, bago natin talakayin, ano-ano ba ang course outline ng ating kurso na Understanding the Self, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Elsie Maure Muñoz Cabral. I am a licensed professional teacher. I am a graduate of Bachelor of Science in Education and have completed my masteral studies in education, major in educational administration, and have also completed the academic requirements for Doctor of Philosophy. I am a retired special investigator at the Intelligence and Investigation Office at the Subic Bay Metropolitan Authority. And currently po, ako po ang VAUC officer or Violence Against Women and Children officer sa Barangay Gordon Heights, Olongapo City, kung saan po tayo po ay nagko-conduct ng mga inquiry o kaya po ay nag-iimbestiga ng mga insidente, incidents or complaints with regards to domestic abuse, violence against women, and violence against children. Now, I am also a lecturer on special laws like Republic Act 9262, yun nga po yung VAUC, 7877, sexual harassment, 7610, child abuse, yun gano'n. Tsaka yung latest po natin na Anti-Bastos Law o Safe Spaces Act. So lahat po ng mga special laws kung saan po involved o ang mga biktima po natin ay mga kababaihan at kabataan, tayo po ay naiimbita bilang isang resource speaker. O kaya tayo po ay nagpapaliwanag. Ano ba talaga ang mga ito? Ano ba ang mga iba't ibang abuso o karahasan laban sa mga kababaihan at sa kabataan? Pero sa ating pong Understanding the Self, ang gusto ko pong ipaalam sa inyo ay bakit kinakailangang malaman natin ang ating mga sarili? Meron pa bang iba sa inyo na hindi talagang lubusang nakikilala ang kanilang sarili? Why is it essential? Why is it important for us to understand ourselves? At sa duration po ng ating pag-uusap ngayong araw na to, gusto ko pong sagutin ninyo itong aking simple na katanungan. What makes you special? What makes you stand out among the rest? Yan. Pwede rin, what are your assets and liabilities? In short, pwede natin sabihin na, what are your strengths and weaknesses? So, simple lamang yung tanong natin, what makes you special? Ang ating pong Understanding the Self ay composed of 3 parts. First part po ay yung Understanding the Self ayon sa pananaw ng mga iba't ibang disciplinal perspectives, kagaya po ng mga anthropologists, mga sociologists natin, at saka mga psychologists. At second part po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa biological, siguro papasok yung mga genes, mga character traits, the material, and the digital self. Ngayon, alam naman natin, na talagang panahon na ng mga gadgets. Ayan, we cannot do away with it. At ang third part po ng ating kurso ay we'll be having some goal setting, lalong-lalo nga, karamihan sa mga estudyante natin ay magiging seafarer. Gusto nilang mag-travel, sabi ng mga iba they want to travel around the world for free. At ang pagiging BS Marine Transportation and being a marine engineer at that will make their dreams come true. So yan po ang ating tatlong parte ng ating kurso. At bali sa ating course overview, we have the course deals with the nature of identity
as well as the factors and forces that affect the development and maintenance of personal identity. So yan ang bali pinakakabuuan, no, na idea tungkol o doon tayo nakafocus sa ating pag-uusap sa isang buong semester. For chapter 1 po, we have the self from the various perspective. Chapter 2 will be unpacking the self, and chapter 3 is managing and caring for self. At medyo lalagyan din natin, no, ng mga mandatory topics on family planning and population education para nang sa gayon naman pagka-graduate ng mga estudyante natin, no, mga 5 years to 10 years from now, magkakaroon naman talaga sila ng sarili-sarili nilang mga pamilya, aware na sila. Alam na nila kung ano ang dapat nilang gawin. Ang ating pong learning plan ay ito. Sa chapter 1 po, nahati po yung sa 4, no? Lesson 1, pag-uusapan natin ang mga philosophical perspective. Lesson 2 will be on sociological perspective. Lesson 3 will be psychological perspective. At yung lesson 4 ay mga concepts po from the Western and Eastern, no, concept. So, dito, Eastern tayo. Bali, ang Pilipinas po ay lying on the eastern part of the globe. Kaya siguro isasama natin, no, ang mga kultura, iba't ibang kultura ng mga ibang Southeast Asian countries natin. Now, for the lesson 1 po, for lesson 1, sa philosophical perspective, 10 po bali ang pag-uusapan natin dyan, tatalakayin natin isa-isa. So, first we have Socrates, then Plato, Aristotle, Saint Augustine, si René Descartes, si John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Gilbert Ryle, at saka si Maurice Merleau-Ponty. So, 10 po yan na pag-uusapan natin. Isa-isa po natin kukuhanin para na sa ganon ay later on maiko-compare natin. Ano ba ang sinasabi ni Socrates, Plato, or Aristotle with regards to the self? At paano naman yon? How will you relate it to your own perception ng self? Sa sociological perspectives po, 3 po ang ating isinama. Si George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, at saka si Goffman. Dito po kay Charles Horton Cooley, nako, I'm very sure po mga anak, yan, magiging maganda ang talakayan natin dito kasi meron siyang idea ng tinatawag na looking glass self, at meron tayong activity na talagang swak na swak sa mga kabataan na kagaya ninyo, lalo na at mahilig yung mga iba sa atin, no, na magkukuha ng mga selfie. So may activity tayo dyan, looking glass self. Ayan. So sa lesson 3 po ay psychological perspectives. 8 po ang isinama ko. Si William James, Albert Bandura, Erik Erikson, Carl Rogers, Lester Winnicott, Sigmund Freud, at saka si Jung. At sa lesson 4 po, sabi ko nga, yung Eastern at Western concept ng self, pag-uusapan natin, ano ba ang kanilang pananaw din tungkol sa sarili, no? Buddhism, Hinduism, Confucianism, at ang mga Taoist people or mga Taoism na yan. For chapter 2 po, ito po ay yung unpacking the self. For lesson 1 po, we have the physical self. And under the physical self po, pag-uusapan natin ang the stages of the lifespan. That is, pag sinabi natin lifespan, no, hanggang saan, no? So that is, pag pinag-usapan natin yon, mula yan sa from conception, sa panahon na paglilihi sa atin, hanggang sa panahon ng ating kamatayan. Maganda yun. And the factors that affects the physical growth and development of a person. We shall also be inspecting or talking about the body image and what is your concept of beauty. My concept of beauty will be different from yours, no? Ang maganda sa akin, maaaring hindi maganda sa iyo. O maaaring pwede rin hindi maganda sa iyo, maganda rin sa akin. Well, that's fine. But the thing is, what is your standard of beauty? Diba? Karamihan nga sa mga beauty pageant, tinatanong yan eh. What is the essence of beauty? Ayan. What is the essence of a woman? O, diba? Now, for chapter 2,
Ito po yung Unpacking the Self Lesson 2. This will include the sexual self. Kasama po rito yung mga reproductive system natin. Kasama na rin po yung isang magandang talakayan. Ito pong tinatawag natin na SOGI. Sexual Orientation and Gender Identity. Ang hinihiling lamang po natin ay regardless of whatever gender you have, or whatever gender our friends have, kinakailangan ng magic word. And what is that magic word? There should be respect. Ayan. So, cute yung lesson 2 natin, the sexual self. At sa lesson 3 po, ito yung material self. Ano ba kayo? Impulse buyer ba kayo? Yung bang wag di maging gusto mo nang bumili kaagad? O magkaminsan man, wala ka namang pera, pero gusto mo bumili. Bakit? Kasi yung katabi mo, o kumari mo, o kaeskwela mo, ay bumili. Hindi na ngayon mahalaga na ito ba, is this a necessity? O talagang wants lang? Tandaan niyo mag-iba po yung wants at saka yung necessity. What are the effects of material possession? Masyado ka bang engross sa mga mamahalin mong mga bagay o gamit kaya sa bahay? Ayan. Kasama dun po yan sa lesson 3, material self. For lesson 4, kasama naman dito yung ating spirituality. Ano ba ang connection mo naman sa Almighty? Ano ba ang connection mo sa ibang tao in terms of the religion? Kinakailangan ba kung ano yung religion mo? Kinakailangan religion din niya? O dahil yun ang religion niya, sasakop ka na rin doon? Yung ganon. Tandaan ninyo, ang pinag-uusapan natin ay faith. And when it comes to faith, kayo lamang po ang meron yan because that is your relationship with the Lord. Okay? So lesson 4 po yan, spiritual self. And for lesson 5, very timely, Kasi by October, magpa-file na ng mga candidacy yung mga ilang politicians natin. Dahil next year, 2022, election day na. At ngayon pa lang, talaga siguro, medyo maugong na. Sino ba talaga ang ganyan? Sino ba ang lalabas? Sino ba ang dark horse, green horse, o leading, kung ano man ang mababanggit nyo dyan. Now, political self. Magandang politics sa Pilipinas, para rin Ferris wheel, nag-move on. So what are the strengths and weaknesses of being a Filipino? Kasama po yan sa political self. And last po sa chapter 2 ay yun nga, dahil mahilig kayo sa mga gadget na yan, mga kabataan natin. Ito po yung tinatawag natin na the digital self. So meron pa ng digital self, And this will includes yung pagpo-post natin sa social media. Who among us have Facebook, Instagram, ano pa ba? Viber. Marami pa, Yung iba, hindi ko alam Meron pa mga dating, whatever. May TikTok. Ayan, yung mga ganon. So, what are the things to consider, before posting? Bago kayo mag-post sa inyong mga social media accounts. Or, in sharing online. Yun ang mga bagay-bagay na underlying under the digital self. At sa chapter 3 po, dito siguro, not siguro, pero we will try, We will try to reconcile with your plans or your vision as a seafarer because we shall be setting goals. I will be helping you out, guys, to set goals in order for you to achieve success. Ayan. At siguro bibigyan ko rin kayo ng mga top 10 questions na frequently asked during interview. Yan, siguro yun ang help na maibibigay ko sa inyo. And how to take care of your health. Lalo na ngayon, tayo ay nasa pandemic na tinatawag. Sabi nga an ounce of prevention is worth what? A pound of cure. So, yan po bale ang matatalakay natin sa buong kurso po natin na Understanding the Self, which shall last for 54 hours. Kaya, stay tuned lang kayo dyan dito sa atin at every chapter po or lesson po na
ating makukuha. I will try to make a video para after po ng class, meron din po kayong mabalik-balikan na discussion. Meron kayong mababalik-balikan na mga notes ninyo. Sa mga investigador, sa mga investigators, ang tawag po namin doon ay investigative notes. Huwag kayong mawawala dyan. Kinakailangan, kada topic, kada bagong word na na-meet nyo ngayon o hindi ninyo alam, write it down, look it up in the dictionary or look it up in Google, and then you make use of it. Every word lang, one word each day. Ilang araw sa isang taon? 365. And then meron na kayong 365 new words. So, for the year, ayun nyo yun, di ang talino natin. So, again, babalikan natin. What makes you special? At ang katanungan po na yan ay masasagot natin sa susunod pa nating talakayan. Kaya, katulad ng sabi ko, stay tuned. Salamat po sa pakikinig. Mabuhay. Ako po ang inyong lingkod, Ma'am C. Cabral, saying, till next video. Bye! Salamat!